Glory be to God. Hallelujah. Ah, manatili po tayong mga nakatayo, mga kapatid, at para sa ah, exhort araw na to. Nais ko pong buksan natin ang ating mga Biblia sa Luke 19, 1 to 10. Praise God. And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was. And he could not for the press, because he was little of stature. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, all murmured, saying that he was gone to be the guest of a man which was a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. At ito po ang pinakamalaga. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is to come to seek and to save that which was lost. Praise God. At isa pa ho sa Mark 11:24. Therefore, I say unto you, what things soever you desire, what ye pray, believe that you receive them, and ye shall have them. God, tayo po lahat ay manatiling nakatayo at yumuko at magbigay galang sa ating Panginoon para sa panalangin. Praise God. Hallelujah, Lord God. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, muli pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa araw na to, Panginoon Lord God. Alam po namin na wala po kami magagawa kung wala kayo sa aming mga buhay, Panginoon God. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo na muli dinako nyo kami sa lugar na to upang pagsalusaluhan ang yung biyaya at ang yung mga banal na salita. Sa oras po ito, patuloy pong nagpapakumbaba ang yung mabang lingkod. Nawa gamitin nyo po ako na maging daluyan lamang ng inyong mga banal na salita at may bahagi ito sa inyong mga pinili. Lord God, wala po kang magagawa kung hindi po kayo ang tatayo dito sa harapan to, Lord God. Nawa manatili ako nasa likuran nyo at gamitin nyo lang po ang aking bibig na to at mga inyong mga banal na salita na maging kaaya-aya sa mga bawat makikinig at maging kalakasan sa bawat isa sa kanila. At ang bawat letrang at mga banal na salita na nagbibigay buhay at kalakasan sa amin, nawa ay maging kaaya-aya at sa bawat isa. At nawa sa oras na to, patuloy nyo pangawakan ang munting gawain nito at ingatan nyo sa ang apat na sulok ng tahanan to, nawa walang makagambala ng anumang pong kasamaan, Panginoon. At alisin nyo po ninyo, Panginoon, ang anumang pong dungis at karumihan sa aming mga puso at isipan habang kami nakikinig sa inyong mga banal na salita at habang kami naglilingkod sa inyo. At patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakamali at dalhin niyo po kami sa inyong mga banal na salita. Gabayan po ninyo ako hanggang sa pagtatapos ng exhortation na to. Muli, Ama, wala po kami magagawa kung wala kayo sa aming mga buhay dahil ikaw ang buhay na walang hanggan.
Lord God, maraming salamat po. Ito po ang aming mga samot dalangin sa inyo sa pangalan ng bugtong niyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Pwede na po tayong magsiupo mga kapatid. At, bago po umpisa, nais ko lang pong ibalik ang pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Sa buwan na to na nakalipas na araw ay muli sa biyaya ng Panginoon at binigyan pa po ako ng isang taon para magbigay papuri at pasalamat sa Diyos sa nakaraang karawan ko na mabiyaya ang binigay niyang buhay at sa aking mga mahal sa buhay. Binabalik sa Kanya lahat ng pasalamat at sa ganitong edad hindi po niya pinapabayaan ang aking kalusugan at sa mga mahal namin sa buhay na patuloy niyang iniingatan at patuloy na pagbibigay ng mga pagpapala, hindi lamang sa mga material na bagay, gayon din po sa mga spiritual na pangangailangan ng ating mga kaluluwa. At itong taon din po ito 3 taon na rin po ako sa aking trabaho at every year din po meron po kaming evaluation at alam ko common po ito sa mga nagtatrabaho na palagi nawa ang mga nagiging resulta ng mga paghihirap natin dito sa sanlibutan to, bagamat dito sa sanlibutan to ay meron din tayong pinagsisikapan na kung paano mamuhay na ayon sa mga banal na salita ng Diyos, nawa patuloy na maging encouragement o kalakasan ko sa pakikisalamuha sa ibang tao, bagamat hindi sila mananampalataya tulad natin. Nawa patuloy na gamitin ako ng Diyos para magampanan ko ang dapat na tungkulin para sa Kanya at kung paano tayo ay meron tayong mga manager o boss na ginagalang o sinusunod, nawa patuloy na ganun din ang maging katayuan ko sa harap ng ating Panginoon. Kung paano sila pagsilbihan, kung paano sila igalang, kung paano ka magpakitang gilas, ipakita sa kanila yung galing o yung katangian, nawa masigit pa doon ang ibigay natin sa atin. May ipakita ko, may ibigay ko sa ating Diyos na buhay. At maraming salamat sa ating Diyos sa pagkakataon to na binigay niya bilang pagtayo dito sa harapan niyo. At bago umpisa ang kanina pa po sa umpisa pa po ng gawain siguro ito talaga ang pakay ng Panginoon na maging relevant lahat ang bawat gawa niya, ang gawain. Bagamat narinig ko sa mga patotoo ng ating mga kapatid na lahat sila may panalangin. Ano ba yung panalangin? Prayer. Dito po sa message ng ating kapatid na he was to pass this way, ito po ay tungkol sa isang mayaman na maliit na tao na kilala din sa lugar na Zacchaeus. Hindi po ko ba magpo-focus dun sa kanyang katayuan, bagamat ang kanya pong asawa na si Rebecca. Ito po ay siguro hindi natin masyadong napapansin kung sino man sa mga kapatid natin na nakabasa na nito. Ang asawa po niya ay nagdasal. Hindi po si Zacchaeus ang may dahilan kung paano, bakit siya nakita ng Panginoon. Ito ay may kasamang dasal sa kanyang asawa. Kaya magbuhat po kanina sa mga patotoo ng ating mga kapatid. Lahat po sila ay may kanya-kanyang panalangin. Isa pa ho na naging advantage po talaga at tulong sa atin mga kapatid. Encourage ko na rin po kayo. Ang pakikinig po sa join po, makikibahagi sa mga pag-aaral natin dito sa gawain. Every Thursday, meron po tayong Bible study. At pagkatapos po ng service, meron po tayong question and answer sa mga gustong or pag-aaral. Ine-encourage ko po kayo mga kapatid na napakalaking tulong po mga kapatid. Bagamat hindi po biro ang pagtayo dito sa pulpito tulad namin, na kahit ilang beses na po ako tumayo dito, hindi pa rin po nawawala ang kaba at ang nervyos, sabi nga nila. Kasi hawak-hawak nyo po yung salita ng Diyos,
napakahirap po na magkamali dito sa harapan. Yun po ang pinaka-importante. Iniingatan namin na nawa ang bawat letra o boses o salitang lalabas sa aming mga bibigay, hindi taliwas sa bawat sa pinapahintulot ng Diyos sa mga salita niya. Ito po ang iniingat-ingatan namin na kami mga tumatayo po dito. Kaya tunay pong hindi po biro ang tumayo dito. Kaya ini-encourage ko rin po na ang ating mga sister, bagamat hindi po sila tumatayo, na marami po kayong matututunan at malalaman at sa mga bawat pag-attend nyo, sa mga Bible study natin dito at sa pag-aaral. Tulad nga ng napag-usapang kahapon, tinanong ko rin po kasi yung, pag nag-pray ba, kailangan ba ng may faith ang tao? Sabi nila, magkarugtong talaga yon. Kasi, pag nag-pray ka, wala ka namang, sino ba yung inaano mo? Wala. Sino ba yung tinatawagan mo? Sino ba yung, so kailangan talaga yung faith. Sabi sa faith, sa Hebrew 11:1, sabi, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mapalad tayo mga kapatid at meron tayo nito. Kaya siguro kayo nandito dahil may faith kayo. Unang-una. Kung bakit kayo nakikinig at nakaupo ngayon at nagsisilbi sa ating Panginoon sa araw na ito dahil meron kayo noon. Naalala ko yung isang hindi ko alam kung exhort o message dito na tungkol dito sa faith na galing din sa ating propeta na sabi niya, paano kaya kung siya daw ay isang pulubi at gutom na gutom at walang makain at binigyan siya ng isang bypasser, yung tulad ng nagpupulubi, may bibigay sa iyo. Gutom na gutom. Palagay nyo, pag nakatanggap siya ng pera ng 25 cents, yung kaya ikagagalak niya. Sabi niya, ikagagalak niya dahil kahit gutom na gutom siya, kahit hindi niya makain yung perang na binigay sa kanyang yun, alam niya, pwede niya makakabili na siya ng pagkain niya doon sa perang yun. Yun ang tinatawag nilang may faith na siya. Kasi, bagamat hindi niya purchasing power, yun yung atang naging topic noon sa message yata o sort. Sabi niya, bagamat hindi pa niya nakikita, nahahawakan yung kakainin niya dahil sa pagkagutom niya, hawak niya na yung pambili. Nandun na eh. Ganon din po yung faith. Bagamat hindi natin pa nakikita, pero meron sa ating puso na meron nun na hope na nandun na. Kaya patuloy tayo nagsasakripisyo mga kapatid dito sa sanlibutan to dahil meron pinangako ang Diyos, meron tayong pinangahawakan, meron tayong faith sa Kanya na ibibigay na to o ito yung sakripisyo ng bawat isa sa pakikinig ng Kanyang mga banal na salita dahil doon. At babalik po ako doon sa prayer, sabi na kung paano tayo magdasal. Ang pagdarasal ba ay pakikipag-communicate lang ba sa Diyos? O ang pagdarasal ba sa Kanya ay isang pasasalamat lamang? O pagpupuri lamang? O para humiling ka lamang? O humingi sa Kanya? Ito ba ay ganun pamamaraan lang pakikipag-communicate? Para sa akin po, ang lahat pong ito ay kasama doon sa prayer. Ang pagdarasal ba natin ay isang routine na lang ba? Yung bang pag nagdasal tayo, maraming salamat sa mga ganto-ganto, maraming salamat sa pag-iingat nyo, at nawa, ganto-ganto na lang ba yung yung nagiging routine na lang ba yung prayer sa atin? Wala na ba yung sinasabi nilang God-sized prayer? Pag sinabi pong God-sized prayer, ito po yung something na imposible or out of the ordinary. Amen. May pinangako po ang Diyos sa atin. Sabi niya, tulad nung binasa natin kanina sa Mark 11:24 nga, pinangako niya yun salita niya yun. Kung ano man ang hilingin mo, ibibigay niya. Ano man, kahit ano yan.
Hindi lang yung papasalamat dahil may nakain ka maghapon ito, iningatan ka niya maghapon. Meron yung mga, kasi may nakita na ako dito, na experience natin, siguro sa bawat isa sa atin, meron tayong hiningi sa Diyos na akala mo imposible pero nangyari. Iyon po yung gusto kong i-mention dito na yung hindi mo kaya na gagawin ng Diyos para sa'yo. Na akala mo imposible sa'yo na mangyayari. Pero sa loob-looban ng puso mo, na ito yung hinihiling mo. Sample na lang po siguro sa aking asawa. Hindi ko rin po alam kung ganito po yung naging dasal niya. Pero palagay ko, ganun po. Bago po kami nagkakilala, palagay ko nung magkasintahan kami, pinagdasal niya ako sa Panginoon na nawa siya mapangasawa ko, nawa maniwala rin siya. Palagay niyo ba kung ako, lahat ng mga magulang ko, kapatid ko, na sagradong Katoliko, hihiwalay ako sa kanila na mag-isa ako. Yun po yung sinasabi ko na God-sized prayer, na imposible para sa isang tao na idalangin mo yung gusto mo at pakikinggan ng Diyos yun. Ganun po yung nangyari kay Zacchaeus. Hindi po siya naniniwala sa propeta, hindi po siya naniniwala sa Diyos. Kumbaga, nakikisyoso lamang siguro sa dami ng tao. Yun po ang kwento ng propeta. Nakikisyoso lamang kung ano yung klaseng tao to. Kasi isa rin siya sa mga parang sa lugar na yun, isa sa mga kilalang tao. Bagamat maliit siya, mayaman siya, kilala rin po siya sa lugar nila. At ang dinadrive ko po dito ay yung sa asawa niya, si Rebecca. Palagay niyo kaya, kung hindi siya nagdasal, may mangyayaring istorya para kay Zacchaeus, para banggitin din sa Biblia. Dahil, kung babasahin po natin yung tungkol kay Zacchaeus, tungkol sa, kung sino po nakabasa sa He was to pass this way, ang sabi po kay Zacchaeus, sa paragraph 40, pasensya na po at babasahin ko po. It may seem kind of ridiculous, but we're going to talk on the subject. He was to pass this way. Ito po yung tungkol sa case. Ninaktawan ko po yung iba dahil gusto ko nga pong i-drive yung tungkol sa asawa niya, kung anong klaseng tao sa case bago pinagdasal to ng asawa niya sa Panginoon. It must have been an awful night on the little fellow. Sabi niya kasi, siguro yun ang ginawang pamamaraan ng Diyos na minsan nangyayari sa atin na meron kang iniisip na bumubulabo ba yun? Gumugulo sa iyong isipan na hindi ka makatulog. Minsan may mga ganong pagkakataon sa ating mga experience na gumugulo sa ating isipan na naglalaro kaya hindi tayo makatulog. Ganon siguro ang pamamaraan na ginawa ng Diyos kay Zacchaeus na sabi niya, he couldn't sleep at all and he just rolled and tossed all night long. It was a breaking day. And we all know what those restless nights mean. You cannot sleep. You got something on your mind or something has got your nerves all upset. And this little fellow was a businessman, maybe in the city of Jericho, which was something like your businessman and woman here. And he no doubt had a growing business. He stood in good with all the clubs and so forth. And he was a member of the church, the Sanhedrin Council, and had a fine priest, and he believed this priest. And the strange thing about this case, though his wife, we called him Rebecca, she had strayed up on the wrong side, he thought, and so did the priest. She was following a man that was supposed to be a prophet of Nazareth, a man named Jesus. The people, the poorer class of people, believed him to be a prophet or a Messiah that was promised, but it didn't meet just the qualification of the Sanhedrin. Strange. Sometimes God does things of the color that we think it ought to be in this fellow you see was born, to their opinion, an illegitimate birth. His mother gave birth to him before her and her husband was married. Dinidescribe po dito yung propeta nung panahon na yan dahil nga si Jesus na pinanganak na hindi mo kasi mawawalan na may mga chismis na nabuntis sa kanyang ina ng ganong usapan noon, hindi mawawala yung mga ganon. Ito po yung dinidescribe niya dito. Another thing, he had no schooling. They didn't have no records he ever going to school. He was not a priest, neither he was a rabbi. Si Jesus po ang tinutukoy niya dito.
It was a turning the corner. They didn't recognize it. It usually happened that way. It came to that corner time. But somehow, another, his wife had been persuaded that he was that prophet that was to come, and she had followed him and believed him. And she had tried to tell her husband, ito nga, yung husband niya si Zacchaeus, but he was so carried away in the business and with the belonging to church. Isn't that good enough? Kung ako, tulad ng halimbawa kanina sa aking asawa, isa akong Katoliko at ang aking asawa isang born-again Christian, palagay nyo ba parehas kami ng paniniwala? Parang, ito yung pumasok sa isipan ko nung binabasa ko tong message ng ating propeta na, paano kaya, baka ito rin yung dinalangin ng asawa ko, sabi ko, nung kami magkasintahan pa. Sabi ko, yung imposible, walang imposible sa Diyos. Ito siguro yung dinalangin niya, sabi ko, kasi, tulad ni Zacchaeus, ang asawa din niya, siya lang ang mananampalataya kay Panginoong Yesus. At ang asawa niya ay parang sa mga Sanhedrin, may sarili pa siyang rabay. At ang nakita ko, kung hindi naniniwala ang kay asawa at hindi na dinalangin, palagay nyo ba may magkakaroon ng istorya sa Zacchaeus dito sa Biblia, kundi din dahil sa kanyang asawa? Isa pa tulad na lang dito sa mga nakita natin dito, isa nating kapatid, palagay nyo ba yung God-sized prayer na sinasabi niya, kung di niya idinil ito sa Panginoon, palagay nyo ba lahat ng mapapangasawa ng anak niya ay magiging membro niya, maniniwala sa kanyang paniniwala? Minsan narinig ko sa ating kapatid na kahit hindi na daw sa kanyang sarili ang kanyang dinadalangin sa ating Panginoon, sa mga anak na lang niya na wag silang pabayaan. Ito sa akin siguro ang sa akin na tingin ko, ang ginawa ng Diyos sa kanya ay dininig niya ang kanyang panalangin dahil tulad ko, isa akong buhay na patotoo na isa akong Katoliko, pero kasama ako doon sa panalangin ng ating kapatid na nawa ang mapangasawa ng kanyang mga anak ay maging katulad din nila na isang pananampalataya. Kaya sabi ko, mga kapatid, ine-encourage ko kayo na subukan nyo. Sabi kasi dito, ang God-sized prayer is something impossible or out of the ordinary. One reason we don't see God do great things is we only ask for the small things. Kasi parang nagiging common na lang yung dasal natin, yung hinihingi natin sa Kanya. Tulad nga sinabi kanina na nagdarasal lang tayo na salamat sa araw na to, salamat sa mga biyayang binigay sa araw. Bakit hindi natin subukan yung imposible? Na may pinangako naman tayong pinangahawakan na binigay ng Diyos sa atin na sabi niya, ibibigay niya lahat eh. Wala siyang sinabing kung ano lang ginawa mo, yun lang yung katumbas na ibibigay ko. Sabi niya, lahat ng hilingin mo, ibibigay niya, sabi ng Panginoon. Praise God. Sabi nga, sa bawat isa sa atin, meron sa loob-loobin natin na siguro sa term na tatawagin natin ay pinapangarap. Kasi pag pangarap, sabi na parang imposible o maging posible. Wala kang hindi ka sigurado kung ito ay magkakatotoo, hindi. Sa loob-looban ng ating mga puso, meron tayong pinapangarap. Subukan nyo mga kapatid na ina-encourage ko kayo na subukan nyo ang Panginoon. Kaya lang, siguraduhin nyo lang mga kapatid na ang puso nyo ay malinis sa Kanya lamang. At wala kayong ginagawang masama. Sa aking buhay po, isa rin pong patotoo na bago po ako napadpad dito sa Qatar, kung tutusin po ay ayos na rin po ang aking trabaho dun sa pinanggalingan ko. Pero tulad ng panalangin ng ating kapatid, siguro kasama na rin po yun na kami ay magkaroon ng isang accord sa paniniwala sa Diyos. Kasi dahil sa dati kong trabaho, mag-isa lang ako, wala po akong inaatinan na ganito. At ito siguro ay gawa na rin ng Panginoon na ako idalhin dito at para patuloy at maging madagdagan pa ang kaalaman ko sa kanyang mga banal na salita. Ito na rin po siguro ang rason kung bakit ako napadpad dito sa dakong Qatar.
At alam ko, naniniwala po ako na ito po ay isa sa mga pinagdasal niya na kami magkasama-sama at ang pinaka-importante yung kami ay manalig sa isang Diyos at isang salita. Kahapon pa po, nagagalak po ako at nabigyan rin po ako ng pagkakataon na makapag-attend ng Bible study. Sa dami po ng napag-aralan kahapon, lahat po ito magaganda. Isa na rin po dito yung, sabi nga, nabanggit ko na rin po to na huwag tayong umasa sa tao. Pilitin po natin na pakilusin natin ang Diyos sa ating mga sarili. Sabi nga kahapon din na pag-discuss, pag ang tao hinahanap niya isang mali, mali talagang makikita niya. At kung sa tao tayo asa, kahit paano pagbali-balig ta rin ang mundo, gumawa ka ng 100 mabuti sa tao, 10 na lang. Pag nakita ka niya isang mali, yun ang titignan niya sa'yo. Samantalang ang Diyos, gumawa ka ng 100 pagkakamali, gumawa ka ng isang mabuti, yun ang titignan sa'yo ng Diyos. Ngayon, encourage kayo mga kapatid na nawa, na maging ganun yung attitude natin, na maging ganun ang klase ng pag-iisip na magkaroon tayo, na subukan natin ng Diyos kung paano kumilos sa atin. At praise God. Alam niyo mga kapatid, kung hindi talaga tayo kung kayo ay kasi naging battle ko rin po yung ilang beses na rin po na napipigilan ang pag-attend ko minsan sa Bible study at saka sa service tong mga nakaraang linggo. Sabi po kasi dito sa message ng prophet na bago po nangyari ang mga bagay na to na makaharap ni Zacchaeus ang ating Panginoon, hindi po mawawala dito ang kaaway. Dito rin po sa message na to, pinakita rin po kung gaano kumilos ang kaaway na kung paano hadlangin. Ganun din po sa ating araw-araw na buhay. Tulad po nangyari sa akin na bagamat pinilit ko po sa aking manager na ibigay yung overtime o yung pagpasok nga ng Friday and Saturday, ibigay na lang sa mga tao ko na sabi ko kasi, sir, sabi ko, inuuna ko muna yung mga tao ko na bigyan sila ng pagkakataon na madagdagan yung sahod o overtime, sila na lang po ang inaano. Kaya sabi ko, at ang last option lang po, pag ayaw po nila mag-overtime, doon na lang po akong papasok. Yun po yung naging deal ko sa aking boss. Kaya lang, nagkataon po na talagang, siguro, dahil nakita yun na-rotate na lahat ng mga tao ko na nag-overtime na sa lahat. So, wala pong choice, kundi talaga ako pong tinuturo na ikaw na ang pumasok. Kaya nangingi rin po ako ng pasensya dahil siguro kung pinagpilitan ko lamang ang mga ganung bagay at binigyan ako ng kalakasan ng Diyos, tulad ng nasabi kanina, gagawa ng paraan ng kaaway para pigilan tayo para mag-attend sa mga gantong gawain. Wala pong kasing halaga ang pag-attend at pagtinig sa mga banal na salita ng Diyos. Ito po encouragement ko sa inyo mga kapatid. At nawa, bago tapusin ang aking exhort, nawa, ini-encourage kayo mga kapatid, subukan nyo yung binigay sa atin ng Diyos na subukan nyo yung mga God-sized prayer na binigay sa atin na pinangako ng Diyos sa atin na subukan yung Diyos nang kayo'y tumayo dito at may patutuon nyo ang kanyang mga ginawa sa ating mga buhay. Praise God. Hanggang dito na lang po. Pasensya na po kayo kung ganito po kayo ang aking exhort. At nawa, kung meron po akong nasubmit na hindi kaaya-aya o kalugod-lugod sa ating Panginoon, ay patawarin nawa ako at subject po ako for correction. At tumayo po tayong lahat mga kapatid.